Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here with Boyplan Motif, giving you another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Flip Top Poison 13 versus GL. I-like muna natin yan guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. At kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi nyo naman i-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa ibagan pamandi ko na ataga mga paborito ninyong artist. Nandito tayo para mag-react talaga at bukod doon, wala na. Kung mayroon man ako mga linya na hindi makuha, may mga react man ako na hindi tama para sa inyo, pagpasensya nyo na muna. At kung may masabi man akong hindi maganda para sa inyo, kayo nang bahala magpasensya. Ganun pa man guys, tayo para sa reaction video, tatlo lang hinahanap natin, nasa facts, meaning at message lang tayo. At kung ano yung sinasabi ko, hindi ibig sabihin nun, totoo yung sinasabi ko patungkol sa kanila. Ine-explain ko lang kung ano yung mensahe ng bawat individual na artist patungo sa kalaban nila. So, ine-explain lang natin yun. Hindi ko sinasabi na parang galing sa akin yun. Kung ano yung gusto nang sabihin, naanong natin siya, parang dinidescribe din natin siya. Ganun pa man guys, bago tayo mag-start guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin at walang sawa na sumusuporta at nakaantabay. Bigay lang muna natin yung mga tao nagre-request na to guys. Ang mga nagre-request na ito ay si Mike Libres, GL versus Poison 13 naman sir, nakakatroma na tuloy magkutsara, salamat. Yan. Si User Potato 123 sir, plan, request meron na, Poison 13 versus GLG. Yan, tapos si MCG, sabi niya, boss plan, GL versus Poison 13. Yan, si Standby Goofy, boss plan, GL versus Poison, pustahan tayo kay Poison ako, pitikan sa no. Sabi niya gano'n. Tapos, yun na yata. Meron pa yata dito. Ayan, si User Potato Sir Plan, request para review GL Poison, tag Super Science si Poison. Si Poison Pulbo, si GL, agad pa man. Ayan. Tapos, si Standby Goofy, sa niya, boss plan, EJ Power, Beatroom next mo agad pagkatapos ng Poison GL. So, nandito guys, maraming salamat guys. Pero bago tayo mag-start, bigyan lang natin yung pedigree natin ng mga music producer in California, mga audio engineer, master hypnotherapist sa mananal, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo sa description doon yung personal ng channel ko. Kung gusto nyo marinig kumanta o mag-rap, nandun lang yun. At magkakaroon tayo ng mga iba pang mga guests sa channel natin. Kung gusto nyo marinig mag-rap o kumanta, andun. Tingnan ninyo. Baka isipin ninyo, hindi ako rapper o hindi ako singer. Andun, check nyo lang. Naglabas ako ng 5 music video, nagkumanta lang ako. English lang tayo minsan. So, ganun pa man guys. Let's get to it para makarami tayo. Hit nyo na yung subscribe button, hit nyo na yung like, at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa Flip Top. Shoutout nga pala kay Alex, shoutout sa kay Poison 13, shoutout nga pala kay Jet. Sabi nila, panalo daw si Poison 13, pero hindi ibig sabihin nun, hindi natin bibigyan ng chance si GL sa video na to, kasi reaction video naman to. So, titignan natin. Ganun pa man guys, let's get to it. Tapusin ninyo yung video. Hey! Aha! Aha! Yo! Yo! Advance ko na guys! Kung okay lang. Siyempre, ako si... Feeling ko naman, hindi ako nawala sa ahon kahit kailan. Siyempre, ako si... Like I said, Poison 13, nasa top 1 ko na yun eh. Sa top 5 ko, number 1 na si Poison 13 talaga. Kasi, wala na eh. Masyado ng advance yung ginagawa ni Poison din. Ang problema kay Poison, ang liit ng rounds niya. Sobrang liit lang. Pero tingnan natin. Solid experience. Siyempre, salpukan ng mga iba't ibang klase ng estilo at mga MCs. Representation, yun. Feeling ko kasi ang inaabangan lang dito si GL eh. Yeah. Looking forward, alam kong gigil na gigil ka at ipapakita mo lahat ng arsenal at kung ano mang mga dala. Kaya niyang magsulat talaga ng mga bagay na hindi kayang isulat ng normal na battle rapper katulad ko. Isa sa mga pinaka kayang mag-adapt sa kung anong estilo, yung patok, yung meta, yung sinasabing meta, yun. Kaya niyang longevity yun, nandun sa kanya. So kailangan ko matapos ng mabilis para mas mapalakas ko pa to. Kasi sobrang lakas ng tao na yun eh. Kailangan ang mga
akong nasulat, magsawa ako sa kanya. Pag nagsawa na ako sa sulat ko, iisipin ko pahinan na yun. Kahit malakas yun. So, ang gagawin ko, Ang ganda na sinabi doon ni Poison 13. May mga ganun talaga mga individual eh. Nangyayari yun kahit sa mga artist eh. Kahit pag nagsusulat ka ng kanta. Kaya minsan, katulad ko, pag gumawa ako ng kanta, kahit sa isang buwan, nakakatatlo, 5 akong kanta. Pag pinakinggan ko na siya ngayon, parang nakaka-cringy na siya eh. Ang pangat niya ng pakinggan eh. Ganon din sa bilang battle MC. Pag nagsulat ka ng mga pambara ngayon, parang nung una mo siyang sinulat, fresh pa, maangas, mahusay, ang ganda. Pero after a month or two, parang pag pinakinggan mo na yung sulat mo dati na ang ganda para sa'yo, parang ang baduy na lang eh. Kasi alam mo, you can do better. Kasi in reality, bakit nagkakaganon? Kasi yung experience natin tumataas. So yung experience na meron ka mula sa panahon na yun hanggang sa masulat yung isang bagay, fresh yun. Fresh yun kasi hindi pa nag-e-evolve yung utak natin eh. Tandaan nyo palagi ang utak natin nag-e-evolve. So ibig sabihin, yung sinulat mo nung Marso, nung January, ngayong buwan na to, yung limited, yung kakayanan ng utak mo para mag-produce ng mga iba't ibang klase ng informasyon hanggang January lang ng buwan na to. So, ang hirap maging advanced to the point kasi kailangan mo talagang mag-isip eh. Kailangan mo magpiga at limitado lang yung kakayanan ng utak natin at yung brain cells natin para makapag-produce ng mga informasyon, especially pag konti lang yung informasyon na meron yung utak natin, yung hippocampus natin. So very importante talaga na palagi tayo nagbabasa, na palagi tayo nag-aaral, yung mga ginagamit natin mga references eh. Talagang meron kasi mga individual na hindi detailed eh. Kumbaga hindi sila nag-o-observe palagi. So very important din na pag kumukuha kayo ng informasyon, mapa news man yan, showbiz man yan, kahit ano man yan, kailangan yung bigyan ng 100% na atensyon. At very important yan kasi yung sulat ninyo ngayong January, pag kinompare niyo sa sulat niyo this coming March, magkaiba na yun. Diba? Tuloy natin. isip ako na mas malakas. Yun, may mga risky plans pa rin, pero well, yun talaga. Tingnan natin if mag-pay off yun. Good luck sa atin dalawa. Lagi na wala naman akong ibang pwede sabihin sa'yo. Napakabuti mong tao. Yun, Poys, alam kong ibibigay mo sobra 100% to. Respeto, kita-kit sa entablado. At yun, enjoy natin to. Uling battle for the year. Suportahan ng Flip Top. Panoorin nyo palagi. Out 16, day 2, dito pa rin, the 10 last beat. Alam mo yung nakakabilib kay Enigma. Ito hindi ninyo alam to eh. Pero every time na magsasalita si Arek dyan, nagpapalit siya ng damit. Siguro kada laban nagpapalit siya ng damit. Pabago-bago yung damit niya. Papalit talaga siya. Pinopromote niya talaga. Ayan yung isang bagay na maganda kay Arek talaga eh. Consistent siya at hindi lang yun. Basta solid siya talaga sa maporta. Kada laban, merong pinopromote niya, sinusuot niya yung damit. Yes, pambitong laban natin ngayong gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa inyo lahat. Flip Top, magigay para sa party. Pasensya na pala guys kung di ako nakapag-react. In reality, I'm just gonna be honest, pagod talaga ako. Pagod ako at wala ako sa mood talaga mag-react. Even though maraming nagre-request, ang dami talaga guys. So, ang daming nagre-request. May mga haters pa ako na haters sa umpisa, tapos makikita nagugustuhan din yung ibang mga reaction ko. Like nyo isipin, wala akong galit sa mga ibang artist na yan. Hindi ko sila kilala guys. Hindi rin nila ako kilala. So, pero bilang katulad nyo lang ako, tagahanga lang din ako na nanonood. Pero ang difference lang, nagsusuri lang ako. Sinusuri ko lang, tinitignan ko yung sinasabi niya, kung ano yung sinasabi niya tungkol para ka ganito. In-explain ko lang kung ano yung sinasabi niya para sa tao niya. In-explain ko lang rin yung sinasabi niya para sa tao niya. Lagi niyo tandaan, pag nagre-react ako live ko yung ginagawa. Hindi ko pa yung pinanood, hindi ko ni-replay, hindi to scripted guys. Kaya minsan, nagagalit kayo na parang hindi ko nakuha yung ibang reference. Ganun talaga guys eh. Hindi ko, yung mga trends sa Pilipinas, hindi ko alam, nasa Amerika ako, kaya hindi ko nagagets. Pero syempre, doon lang tayo palagi sa facts, meaning at message, kung ano ba yung mensahe na yun. Tuloy natin. Ang natin laban yan. Black Manila, High Minds, Real Jokes, Clothing, Hype Beat, Pinoy Pawn Stars, Toywear, lahat ng tulong suporta. Congratulations pala sa High Minds, no? Nagkaroon sila ng collaboration ng Fila at saka ng High Minds. Congratulations. Tuloy natin. 7-4 Unhinged, Cool Up, Shift, RX Panda, Box and Dose, Dark Horse Clothing, Linya Linya,
Salamat sa inyo lahat. Next year ulit tayo. Tuloy-tuloy lang to. Sagana go! Mariveles, Bataan, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Poison 13. Shoutout sa Hypebeat, sa Real Jokes, kay Madam Erlyn Shaw, sa 3 o'clock. Shoutouts Glock 9, shoutouts Looney, shoutouts Omar Baliw, Boss Toyo, Boss Benji, shoutouts sa inyo lahat. At sa kaliwa naman, Palo, Leyte, represent para sa inyo. The reigning isa buhay champion. Juju, ganyan-ganyan po lang. Kasi nag-isa. Check ko yan. Nanalo ng Coitos, Poison 13, pinili niya mauna, si GL. Grabe no, makikita mo na kahit reigning champion ka, meron talagang mas malakas pa. Kasi meron kang pwede kang manalo sa iba na talagang malakas na, pero yung malakas na yun parang kayang talunin din ng iba. Parang hindi mo talaga masasabi kasi merong style na effective para sa iba, pero hindi effective sa isang tao. Tapos yung style niya effective para sa kanya. Makikita mo yung difference eh. So kailangan din talaga kailangan din totoo yung sinabi ni talaga Flick G, na alala ko, may sinabi siya na kailangan hindi ka flexible, kailangan effective ka. Effective dapat yung mga atake mo. Kasi in reality, bawat individual meron silang kanya-kanyang uniqueness. At yung bawat unique ng mga bara nila, yun yung magpapabigay sa kanila ng diferensya para sa'yo. At yung bagay na yun, yung pwede nilang ikapanalo sa bawat individual. Na hindi man effective para sa'yo, hindi man effective sa'yo, pero sa kanya baka may epekto. Kasi yung style niya, hindi effective sa akin, pero yung style ko, effective sa kanya. Kaya ganun yun, ang laking bagay nun guys. Tuloy natin. Pahinga natin 2 minuto. Out 16 day 2. GL. Tignan natin guys. Royal Rumble game! GL versus Poison versus Mokojin versus Gregor versus Marcong Bolo na may style ni Batas, ni Looney, ni Tipsy Mot na may anagram, may multi, pati train of thought. Sheesh! Wow. Kasudi ka royalty. Ang ganda ng bungad ni GL na maganda kagad yung entrada niya. Yung pinaka-introduction niya. Pinakita niya na hindi lang siya basta-basta lumalaban sa isang individual pero pang maramihan. Kumbaga, marami siyang tinatalo ngayon. Kumbaga, yung buong Sensui na Poison 30 may 13 pagkatao. Kasi wala kang inangkin, kaya nga jack of all trades kasi never naging king. Ano? KJ ba? Well, mga MCs, pag kayo daw ginaya niya, meaning yung style nyo maganda, yun ba admiration, na kami inspiration, huy wala kaming pake sa yung validation. Sino ka ba ha? Ito yung tipong panay kopya lang sa klase, imbis na magbasa, nagnanakaw pa ng lapis na iba ang nagtasa. Ang ganda ng sinabi ni GL, no? Parang sinasabi niya na kasi at the end of the day, valid pa rin yung ginagawa ni Poison 13 kasi ang hirap naman talagang kumopya din ng mga individual, especially pag nabibigyan mo ng justice yung pagkopya na yun. Ang sabi nga nila, 'di ba, tawag dito, good artist copy, great artist steal. So sinasabi nila yung mga good artists, magaling talaga silang kumopya, 'di ba? Pero yung mga greatest nagnanakaw sila kasi pwede lang nakawin yung idea mo and make it something more better, 'di ba? Parang mas define pa, mas konkreto, kasi nakita nila yung flow doon eh. So parang si Poison 13 parang nakikita niya yung mga potential ng iba't ibang style pero kaya niyang payabungin yun. Yun yung difference doon. Meron kasing tinatawag na nag-architect yung nagdi-design pero iba rin yung individual na kayang mag-build nun, yung builder talaga. Kasi architect ka nga, architect ka, marunong ka mag-design ng mga bagay-bagay, pero hindi mo kayang i-build yun ng bagay na kaya pang manatili ng pangmatagalan, na parang yun yung idea doon. So yun yung difference. So lagi mong isipin yung builder at yung architect, magkaibang bagay yun, magkaibang idea yun, pero kailangan pag nagsanib person, iba na siya, di ba? So napakagandang ideolohiya mula kay GL. Tuloy natin. Ay anong kakasing may saringgan kapag kumakasa? Sorry guys, magagalit na naman yung mga individual na post ako ng post eh. Kasi syempre, diba, hinahati natin para makita natin yung substance na ginagawa ng GL. Oh, sheesh! Kasudi ka royalty kasi wala kang inangkin,
Kaya nga, jack of all trades kasi never naging king. Ano? KJ ba? Well, mga MCs, pag kayo daw ginaya niya, meaning yung style nyo maganda, yun ba admiration, na kami inspiration, huy wala kaming pake sa yung validation. Okay. Sino ka ba ha? Ito yung tipong panay kopya lang sa klase, imbis na magbasa, nagnanakaw pa ng lapis na iba ang nagtasa. Kaya anong Ang ganda rin ng ginagawa ni JL kasi dito kino-convince niya na yung crowd para silang nasa courtroom Kino-convince niya na yung mga tao na parang itong kalaban ko ngayon isang malaking fraud, isang malaking kasinungalingan. Pero at the end of the day, putek, malakas din talaga si Poison, yung hindi natin maintindihan. Pero ang ganda na kagad ng umpisa ni JL, matatagilid si Poison. kasing may saringgan kapag kumakasa, baka tune-in exam na written test sa cheating lang pumapasa. Kasi ayaw ko raw sa line marking, sa parody, mga well-rounded na bitaw. Well, hindi yan totoo. Yung ayaw ko ikaw. Kasi imbis insulto yung magnakaw, ginawa mong panangga. Kaya defensive yung tanga. I guess ganyan yung nangyayari kapag iniwan ng ama. O arkitekto tatay niya. Kaya inggit sa arkitek at sa mga drawing din nila. Sa sobrang inggit siya'y nagnanakaw ng mga blueprint ng iba. Oo lang iya. Kung si Glock 9 simpleng tao, ikaw simpleng gago. Pati Gregor na karakter galing din sa Lando. At si Gregor ay kawatan, pero di ka na kontento. Di lang pera yung ninakaw, pati buong konsepto. Kaya anong Moko Jin? Baka Pinocchio na kumakahoy ng tula. At imbis umaba yung ilong, kumakapal lang yung muka. Moko Jin, iyong paborito. Pero ikay dedo rito. Kasi napako ka sa kahoy parang Heso Kristo. Wow! At sa kanan merong Poison, sa kaliwa naman Gregor, na makikita ang labi. Kaya saktong Heso Kristo may magnanakaw sa tabi. At wala ng resurrection. Putang ganda ng sinabi ni GL no. Medyo mahirap yung ginawa ni GL kasi tawag dito kasi ang dami niyang inaatake, hindi siya makapag-focus kay Poison 13. Napakagandang orchestration mula kay GL yun kasi parang pinapakita ni GL na hindi lang basta si Poison kalaban niya, si Gregor, si Moko Jin, lahat ng mga personalidad ni GL ay ni Poison yung inaatakan niya. Ang ganda ng point na sinabi niya doon parang may nagnanakaw sa sabi niya rito. Magandang topic yan guys. Okay lang kung makinig kayo pero magandang topic. Sa kaliwa naman Gregor, na makikita ang labi. Kaya saktong Heso Kristo may magnanakaw sa tabi. At wala Si Gregor, 'di ba? Parang magnanakaw. Ang ganda ng konsepto na yan kasi ayan yung isa sa pinakamakapangyarihang parang berso sa Biblia. Sorry, mapunta lang tayo rito, liliitan ko lang yung explanation. Kasi yung sabi, thank you kay GL para sa pag-open ito. Kasi merong usapin dati na parang napunta yung magnanakaw doon sa langit, tapos kumakatok. Nagugulat sila San Pedro, basta marami nagulat yung mga anghel, bakit nandito ka? Sabi ganun. Magnanakaw ka naman daw, sabi. Nag-question siya ng mga anghel, ano ba ginawa mo? Naging ka ba? Naging tumulong ka ba sa mahirap? Mabuti ka bang tao? Wala silang alam. Paano ka napunta rito? Yun yung tanong ng mga anghel, ng mga guardian angel, sabi nila. Kasi 'di ba bumunta yung magnanakaw kasi namatay siya kasama si Hesus Kristo. Pumunta siya sa langit. Tapos tinatanong siya, paano ka napunta sa langit? Hindi ka naman mabuting tao, hindi ka naman sumasamba sa Diyos, wala ka namang ginawang kabutihan, nagnanakaw ka pa. Tapos wala, nagugulat sila kung bakit gano'n, ba't nakapunta doon yung magnanakaw. Pero alam ko na sinagot niya, parang ino-crucify kasi yung tao na yun kasi paano siya nakapunta sa langit hindi naman siya mabuti, tapos prisoner lang siya, tapos nakulong siya, nagnakaw siya. Tapos sabi niya, hindi ko alam kasi yung tao na nasa gitna nung pinao kami sa krus, sabi niya pwede akong pumunta.
So ganun ka-powerful yung mensahe na yon, na parang sinasabi doon na kahit gaano ka kadumi, nakapatay ka, nagdroga ka, masama kang tao, meron kang bisyo, kahit ano pa yan, basta naniwala ka kay Kristo at sinunod mo kung ano yung gusto niya at yung dapat niyang gawin para sa iyo at yung plano niya para sa iyo, kung ano yung dapat niyang gawin para sa iyo, then pwede ka. Hindi ka lang basta-basta maniniwala eh. Kasi sa isang individual na parang maniwala by faith, eh talaga na susuklian din talaga. So ang laking bagay nun. Ganun pa man guys, hindi ko alam kung nagagets niyo yung point doon, pero tuloy natin. Ang resurrection, ito'y maaagnas ng buo, pinaghalo-halong buto, at dun masisilayan yung markong bungo. Kasi tanggap ko, na kaya niyang gayahin yung mga top 5 nyo, pero never siyang magiging isa sa top 5 nyo. Kasi tandaan, may Neil Armstrong dun sa buwan, may Newton din sa gravity. At pag sinabing Einstein, merong relativity. Pero sino nag-improve sa mga formula na binuod? Exactly. Kilala nyo yung pioneer pero di yung sumunod. Kaya ako, Ang gandang basis na ginawa ni GL na yun. Parang marami nang na-discover sa panahon ngayon, marami ng mga bagay na ano, pero at the end of the day, lahat yan parang idea na lang ng mga parang katulad na sinabi ko, 'di ba, creativity sparks another creativity. Yun nga yung sinasabi ni Einstein, which is yung relativity, hanggang ngayon hindi pa rin yan. Ewan ko, hindi ako naniniwala dun kasi sa ni Einstein, kasi hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin siya. Yung gravity until now theory pa rin. Kaya ang hirap din magsalita, pero ang gandang ginamit ni GL, yung parang sinasabi niya na parang marami nang nag-umpisa na hanggang ngayon, yung mga naumpisa ng bawat individual nung unang-unang panahon pa rin, yung pa rin yung blueprint para sa mga individual na nag-aaral sa panahon ngayon. So kahit tumalino ka man ngayon, lahat ng talino na meron ka, galing na dun sa mga tao na nagsaliksik para sa bagay na. Ang gandang bagay nun mula kay GL. kaya ako, Ice Water, MR, Husky Rough, Atom, Skillan, 30 Up, pinaghalo ko lahat. Ako'y uhaw sa potion, yung tagay back-to-back, matinding devotion, nalasing buong taon, naubos na yung options, kaya kita nyo na pambanlaw na lang yung poison. Kaya knock-knock! Ako yung kamatayang you've been looking for. Magtago man sa bahay, I will push indoors. Binubutas ko yung ceiling laging more and more, pati walls ignored, at linampaso na kita. The floor is yours. Magandang ginawa ni GL. Medyo may pagka-risky yun kasi ang dami niyang inatake doon eh. Parang kung saan-saan tayo napunta, pero it makes sense pa rin kasi lahat ng mga binanggit niya si Poison pa rin yun eh. Pero parang overwhelming lang at parang hindi tayo makapag-focus. Sa tingin ko, yung mga tao kasi parang very excited sila, pero ako wag na rin ako judge kasi katulad ng sinabi ko, nanood ako ng Flip Top, so alam ko yung feeling kasi ganyan din ako ka-excite dati nun eh. Pero nung naglaban na sila, hindi ako makasigaw, hindi ako makaano kasi nakapokus talaga ako sa sinasabi din talaga. Pero I'm very very surprised sa ginawa na GL. Very risky move din yung GL. Poison, tingnan si Poison. Magyabang ka ng ganyan kung di ka tinalo ni 3D. Pinutukan lang ng Bisaya, nagmistulang saging. Sabi niya siya daw si Kristo, pues ito yung second coming. Poison 13 versus GL. Palugito masyado. Dahil maraming nagsasabing, ako dito ang talo. Ngayon niyo pa ako binabayas? Aburido na nga ako. Eh yan ang trip kong dinudurog. Paborito ng tao. Si Sinyo nga di umubra nung nakipagtunggalian. Kinailangan niyang mag-choke para meron siyang dahilan. Siya nga nagulpi ng mabuti. Tas hahamunin lang ng newbie. Eh kahit hari ng tugma, palalamunin ko ng multi. Wow! Puta.
Putang ano, nakita mo yung difference ng pag-call out at saka ng introduction. Yung introduction ni GL, binanggit niya lahat ng mga personalidad ni Poison 13 para masabi na parang kaya niyang tapatan lahat yan. I-expose niya lahat yan. Compare mo sa ginawa ni Poison 13 yung introduction niya na parang, sino ka ba? 'Di ba? Baguhan ka lang. Si Sinyo na number 1 nga eh. Wasak sa akin eh. Si Multi, harap-harapan sasabihin ko sa'yo, papalamunin ko lang ng Multi. Ang lakas nun. Kasi parang super mega confidence yung binigay niya eh. Parang binigay niya yung status niya sa harap mo. Compare mo yung sinabi ni GL na kaya kong tapatan lahat ng mga personalidad mo. Kaya kong tapatan lang, makipag-levelan. Pero ang sinasabi ni Poison 13, angat siya sa lahat. Yun yung difference. So, umpisa pa lang sa introduction, napakalakas na binigay ni Poison 13. Masyadong mabigat yun. Kinailangan niyang mag-choke para meron siyang dahilan. Doon nakakita mo na kagad yung pinakamagandang kailangan matuto talaga din yung mga artist kung paano mo din talaga ihahanda yung sarili mo, paano mo uumpisahan yung sarili mo, especially pag nagpe-perform, paano mo ba bibigyan ng impact yung sarili mo sa mga taong nanonood. Isa ka bang individual na kaya lang tumapat o isa kang individual na maghahari dito? Yun yung kailangan mo ipakita sa mga individual. Ang dami niyan eh. At lahat dyan naangasan sa sinabi ni Poison kasi nakita yung difference. Tuloy natin. Hindi ko alam kung nag-guess ninyo. Siya nga nagulpi ng mabuti. Tas hahamunin lang ng newbie. Kahit hari ng tugma, palalamunin ko ng multi. Panginoon ng ilustrado, nangilag na makastigo, umalis dahil alam niyang walang kwenta batas dito. Trip ko din sana yung Apex, yung walang utang na loob. Kaso uma-attend na lang sa flip top upang manood. Wow. Basta pag ako pamronta, si Galot hapdi at Troma, matagal nang may talo si Mot kundi kami magtropa. Hindi yun ultimate ni Zeus. Ito'y pasmado na bibig. At ganon mag-call out GL, wag kang puro parinig. Kung naka-DND yung old gods, ba't panay ang papansin? At dahil tawag ng tawag, ba't daw hindi ko patayin? Maari ba akong makiusap para lamang mauga siya? Kung kayo magtatawag, ang gusto ko yung ambulansya. Pwede ba? Utang ina yung sumagot ka, pwede ba? Tingin ko sa game plan mo pang week at kung dyan ka lang nag-stick, ako ngayon si Masked Magician na magre-reveal ng trick. Mula sa callback mong istilong di ikaw ang number 1, maang-maangang rapper yan. Kunwaring di pinulot yung idea ko sa Bomberman. Yung mamasapan pagpapalain na kay Raffian pumatay. Effective yon, yung kay Husky ba't palpak yung unang try. Yung rebat tungkol sa Virgin, para yatang tumamlay. Yan, napapansin nyo lang yung trap, hindi yung part na sumablay. Walang sinabi si Husking virgin ka. Pero pinilit mag-rebat para mapasok lang yung 6 rounds dahil next na nga si Raffian. Para ma-set up niya na round 4 yung unang banat niya sa round 1. Yung keyword mong inaasahan, hindi na nabanggit mong gago. Kaya nag-imbento ka na lang nung pumalpak yung unang plano. Tulad nung nakaraan, yung special quiz mong kinananon na ginaya daw ni JD, dyan ako hindi sang-ayon. Dahil doon si Antonin, nagsalita ng di naglaon at malinaw niyang sinabi na hindi niya ginawa yun. Kung tunay kang galing sa future, ba't di mo matandaan lahat ng mga totoong nangyari sa nakaraan? Kung ganyan ang time traveler, marapat bang palakpakan? Iniiba yung past dahil may nagawang kapalpakan? Sanay ka sa time paradox? Wow! Mataas na claim yung putang na sinabi ni Poison 13 dun ah. Nabutasan niya si GL, putang ina. Wow. Putang ina. Trip ko din sana yung Apex. Gusto ko yung ambulansya. Pwede ba? Wow. Putang ina yung sumagot ka, pwede ba? Tingin ko sa game plan mo pang week at kung dyan ka lang nag-stick, ako ngayon si Masked Magician na magre-reveal ng trick. Mula sa callback mong istilong di ikaw ang number 1, maang-maangang rapper yan. Kunwaring di pinulot yung idea ko sa Bomberman.
Yung Mama Sapano, pagpapalain na kay Raffian pumatay. Effective yon. Yung kay Husky, ba't palpak yung unang try? Yung rebat tungkol sa Virgin, para yatang tumamlay. Yan, napapansin nyo lang yung trap, hindi yung part na sumablay. Walang sinabi si Husky Virgin ka. Pero pinilit mag-rebat para mapasok lang yung 6 rounds dahil next na nga si Raffian. Para ma-set up Yung niya na dalawang round battle. 4 yung unang banat niya sa round 1. Yung keyword mong inaasahan, hindi na nabanggit mong gago. Kaya nag-imbento ka na lang nung pumalpak yung unang plano. Tulad nung nakaraan, yung special quiz mong kinananon na ginaya daw ni JD, dyan ako hindi sang-ayon. Dahil doon si Antonin, nagsalita ng di naglaon at malinaw niyang sinabi na hindi niya ginawa yun. Kung tunay kang galing sa future, ba't di mo matandaan? Lahat ng Ang galing ng mga setup din kasi ni GL, which is okay din naman, pero ang ganda ng sinasabi ni Poison 13 kasi ina-expose niya yung game plan ni GL. Pero at the end of the day, ganun talaga sa battle rap. Kailangan mo rin talaga ng tricks talaga para maging effective yung mga banat mo. Kailangan mo maglagay ng mga trap, yung mga bagay na yun, which is very risky din. Totoo din yung sinasabi ni Poison 13 na talagang minsan sasablay talaga, especially pag hindi talaga nagbigay ng magandang rebat yung kalaban mo o nagbigay ng magandang So kailangan mo talagang mahirap pero manipulahin din yung mismong performance mo para yung performance na ginawa mo maging justified siya sa susunod mo na round kasi parang nakonect mo siya. So napakahusay din naman. ng mga totoong nangyari sa nakaraan. Kung ganyan ang time traveler, marapat bang palakpakan? Iniiba yung past dahil may nagawang kapalpakan? Sanay ka sa time paradox? Sanay ka sa time paradox? Yung tenga mo pakitoon. Katulad lang ni Doctor Strange ang nagawa't naging tugon. Sa daming timeline na natalo mo ko't nagapi doon. Isa lang ang possibility matalo ka at ito yun. Shit, nakuha ni Poison yung first round. Nagmarka yung sinabi niya dun. Na-drag niya yung intensity. Masyado naklaro na masyado siyang malakas para kay GL. Kasi yung call out niya, masyadong na-drag yun eh. To the point na parang yun yung naging highlight ng mismong round 1 niya. Tapos yung expose niya doon kay GL yung nagbigay ng parang ending na lang. So ang ginawa ni Poison, parang tumalon siya mula sa introduction to climax kagad, tapos ender na kagad yung climax niya mismo naging ender niya. So very very intense kung paano niya sinort yung bagay na yun para manatili yung impact, di ba? Pero ang problema diyan sa ginawa ni Poison 13, risky yan kasi parang dapat tapatan mo yung iniwan mong intensity sa second round. Tignan natin gagawin ni GL. Medyo bitin. Parang rounds ko kagabi. Pero ba't daw ang dami kong battle? Maraming nagtataka ba't ako nag-aabala. Kasi real talk, next year, ako'y nasa Canada na. At since huling laban ko na to, maybe for a while, hayaan nyo akong gawin yung mga di ko pa na-try. Personal at game! Babaero tong si Poison! Tungo kagi grabe daw at parang kagi bunshin sa daming body count. Parang kiluwa, dukot puso at pag yung chicks na dadala, magiging tatay siya ni Gon kasi biglang mawawala. Pinakamalibog na bayaw, ikaw yung worst cup. Yung negosyo tubigan pero uhaw sa thirst trap. Panay gaya sa batas pero bitin niyang simple plan. Kantot nanay pero dun lang sa single mom. O kantot lang, walang commitment. Poison Pratel, yun ba ang way well? Mas delikado nga ang lason pag wala yung label. Tas proud ka pa, feeling alpha no? Kaso dudurugin lang kita gamit alpabeto. G! Simulan natin sa A. Ako'y A-game, kahit laging busy. Ika'y sunog sa aking round parang nag-burn ng CD.
Kasi ito ay easy. You can't F with me. Kasi G ang bida. And from G to P, yung gap ay kita. O G to P, gap. Ano, lokohan? Ba't nag-skip sa ulihan? Nasaan yung H2O? Eh di nasa tubigan. May tubigan sila, di ba? H2O, tubigan, tutugma sa dulo. Konektado yan sa'yo kasi ang lakas ng tulo. Babaero kasi. Oo, kumonekta sa kantutan at sa manyakis na galaw. Pero balik tayo dun sa P, parang binabalisaw-saw. P, balisaw-saw. Ihi, Kasi tumitira ng marami. At sure na sure yan, walang pake sa numero, parang QR code lang. QR. Pagka-scan, sunod sa order, dapat less greedy. Kasi pag pinilit mo, sunod sa STD. So if you think the V is virgin, yan ay victory. Akin na yung W, that's the way to be. At kita na yung Y, hindi to mystery, cause it's plain to see. Ako yung Alpha at Omega, ako A to Z. Tamo, kada letra ko may tira, yan ay dapat tandaan. Huh. Pero walang X na binanggit kasi masasaktan ka lang. At ayaw kita. Wow, nag-ano si GL doon, naghalimaw siya doon. Inatakan niya yung personality ni Poison 13, tapos pabigatan na dito sa second round ni GL, nagbigat na siya dito. Pinersonal niya si Poison 13 sa kabuhayan niya, sa tubigan niya, sa pambabae niya, yung behavior niya, yung karakter niya sa lipunan, na mga tinitira niya, mga single mom. Tapos iiwanan din pala siya, parang gano'n. Tapos nagkasakit siya ng tulo, parang gano'n. So yung mga bagay na yan, mga madudumi yan na pwede mong sabihin talaga in public, tapos nakakasira ng pagkatao. Tuloy natin. Ang nade-depress. Wala yung layers. Binanggit kasi masasaktan ka lang. For sure. At ayaw kitang nade-depress. Wala yung layers. Ayaw kitang mag-overthink na parang glazers. At usapang mental health, gusto kitang mamulat na paano ka made-depress wala kang utak. Kaya sa isa buhay, 5 beses na laglag sa what if. Yung konsepto, gawin nating what if. What if? Sa laban yun ni EJ, siya'y nawala sa bara. What if sa'yo nag-choke si Abra? What if yung choke mo kay Six, kay Lax, kay Flurry? What if di ganun kagrabe? What if di ka nag-stutter? What if di ka ng babae? Diba? Ang daming dapat na nangyari para masipat mo yung ring. O ang daming what ifs, parang pag-ibig ni Patring. Kaya nung Zoro, ako'y Akainu, yung lava ay ini-inject. Ako yung magma, sa magmahal tumutunaw ang effect. Wow! Ako yung magma sa magmahal. Tumutunan. Wow! Bars, takin. Sa magmahal tumutunaw ang effect. Mga tira ay direct sa chest o the enemies attest. Kung si Ace, si Raffian, abay isisilid ka next. Walang tinitipid na flex. Pagkat ikaw naman si Luffy, yan ang similing the best. Pagkat kita nyo na meron siyang dinidibdib na ex. Gagi ang puta. Hanggang ngayon pa broken hearted pa si Poison 13 sa ex niya. Ayaw naman ang ganyan tayo. Ay, nako. Ako, hindi ako ganyan, guys. Pinagmumura ko pa yan. Hindi ako masyado sa mga ganyan-ganyan. Kaya, natamaan si Poison 13. Hindi ko alam paano siya babawi dyan. Medyo mabigat yung binigay ni GL. Putang na. Masyadong madumi yun. Livelihood mo, reputasyon mo, yung relationship mo, hindi ka marunong magdala. Hindi yata nakikinig sa Poison 13 kay Bugoy na ko. Ay, nako, yan na muna natin.
tawa muna tayo dito, guys. Sorry. Tuloy natin. Poison 13. Angas. Okay na. Sabi nila ikaw si Zeus, karakter ay binaboy. Habang ako si Mohoko Jin, inaasar nyo na sad boy. Ngunit di ko ramdam yung current kung paano dadaloy, lalo't di naman good conductor ng kuryente yung kahoy. Kahit alam mong insulator, ba't hindi pa rin pinigil? Kung nalufi si Inel, tsak mapopoison tong si GL. Anime ba gusto nyo? Pues makinig ka ng mabuti. Bibigyan kita ng labang di marireview ni Looney. Ba't ko naman yun gagawin kung alam kong lamang ako? Haharapin kita imbes magpaulan ng palaso. Sasadyain ko pang tapakan mga trap na dala mo para makitang di man lamang nagkagalos pa ako. Balakid na may pagkatipsi. Pinagsama pati bihes. Periodic table no ni Flick G. Sa'yo lang yung mas malinis. At kung na-break mo nga yung record, ba't wala ka dun sa Guinness? To make it clear, meron kang train pero hindi sa'yo yung release. Rumispeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Rumispeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Parang Cardo lang kay Rambo, JB Sukal dun kay Django, Vios tsaka Lambo, Katana tsaka Tanto. Pag Tagalog na yung rhyme scheme, di mo kayang tapatan to. Kaya dapat lakasan mo, magtawag ka pa ng santo. Sapagkat iba yung gulang pag talino galing kanto. Anong merit to the game, hoy? Magagaya ka kay Lando. At sa init ko ngayon, mapipilitan ka magsando. Ganon magmulti sa Tagalog. Hindi yung hati-hati na lang, nananabik na lang. Ito yung Zoro nung round 1, kararating pa lang. At kung bakit ko kinutya, siya ay pasimpleng inuga. Sa daming tutugma sa lang, yung lang sa lang tinugma. Lamang, lamang, yanang, yabang, parang, batang, walang, galang, barang, pamban, nyaga, langang, kanyang, kasang, kapang, atang, talang, kalang, kasang, ganyang, panangkalan, batang, tabang, tumugma ka ng di Ingles at huwag kang bastang mamanghalang. Sorry. Sige, kumain ka ng multi kung dyan ka gagaling. Huwag ka lang mapapraning, iinda at dadaing. Ano nasa na si Zoro, huwag ka lang nang-aaning. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating. Wow! Ang ganda ng setup ni Poison, no? Medyo risky din yung pagkakahulog niya kasi very obvious, pero at least na nagawa niya ng maayos yung performance niya. Wow! Wala nang dadating. Pwede kong ibigay kay GL yung second round kasi mas madumi siya, mas maganda. Pero natabunan ng performance ni Poison 13 kung paano niya diniscredit yung kakayanan ni GL sa sa paggawa ng mga ng linya kasi. Parang sinasabi ni GL na laitin mo yung personalidad ko, okay yun. Kasi yung personalidad ko na sinasabi mo na sa tubig, sa pambababae, magkaroon ng tulo, o ma-depress ako sa ex, buhay ko yun sa labas ng flip top. Pero ako, inaataka kita bilang MC mismo. Dito sa stage ng mga MC mismo. So parang yung sinasabi mong buhay ko, sa labas yun eh. Problema ko yung sa labas. Pero yung sinasabi ko dito tungkol sa'yo, bilang isang artist, dito tayo magharap. At doon pinamukha ni Poison 13 kung gaano siya kahusay na artist
kaysa kay GL. At iyon yung nag-stand out laban sa personal ni GL. Doon mo makikita na kailangan maging effective ka sa kung anong klaseng personals yung kaya mong ibigay. Personals ba para sa isang artist na kalaban mo? O personal ba sa kabilang buhay ng artist ng kalaban mo? Kasi may buhay sila sa labas ng pagiging MC nila. Kailangan mo rin maging effective. Tama yun. Pero yung ginawa ni Poison 13, mas effective siya. Kasi pinakita niya yung difference niya sa kakayanan ng paggagawa ng linya na yon laban kay GL. At yun yung nag-stand out. Sayang po. Na landslide si GL. First and second round nakuha ni Poison 13. Bigay ko sana kay GL yun but nag-stand out so much yung ginawa ni Poison 13. Kung paano niya hinima yung ganun-ganun, ang laking bagay nun kasi parang sinabi niya na very basic lang yung ginagawa mo. Ang sinasabi lang ni Poison 13, maganda lang yung mga reference mo, may mga English kang mga words na maganda. Para sa mga konyo, okay yun. Pero yung paglaruan ng words, tulad ng ginagawa ko sa Tagalog, yun yung hindi mo kayang gawin. Kumain ka ng multi. At yun yung difference natin bilang artist. Yung mas marami kang bokabularyo, pero hindi mo kayang i-maximize yung bokabularyo na meron ka. Poison 13 got the upper hand sa first and second round nakuha ni Poison 13 na landslide si GL. Di pa pala tapos yun? Pues gagawin ko tong impyerno, pero di pa ako kontento. Marami mang masalanta, walang pake parang gobyerno. Habang nag-aapoy yung venue, doon pa ako magkokonserto. Cancel nyo yung ambulansya, ang tawagin nyo bumbero. Diba sinabi niya yun sa ano ba, gusto niyo ambulansya ba? Ginamit niya yung style ni GL na parang eto si Zoro kararating pa lang. Pero yung imbes na ambulansya, cancel niyo yun. Bumbero na tawagin niya. Huwag daw daanin sa presensya. Sabayan daw sulat niya ay isa sa sentensya mo. Paumanhin lang at pasensya, tanggapin dispensa ko. Mali ka ng binabangga. Akin na lisensya mo. Sinabayan ko sulat mo. Tapatan mo presensya ko. Naluto si GL. Naluto siya ni Poison 13. Sa tingin ko, dito kailangan mag-assess ni GL sa sarili niya. Kailangan niya ng meron effective si GL pag iba kalaban niya, effective yan, pwedeng manalo si GL, maano niya. Ang problema nga lang parang boxing din talaga, kailangan mong paghandaan yung kalaban mo. At kailangan mo makita kung anong effective sa kalaban mo talaga. At this time, nakita ni Poison 13 yung effective na panglaban kay GL. Tuloy natin. Third round, GL. Yo! Ribat lang. Alam nyo ba kung bakit tumatatak yung mga multi niya? Kasi palagi niyang sinasabing nang mumulti siya. Sample, alang-alang sa pangalang, a few moments later, magmulti ka, tangina ka! Tangina mo rin. Diba? Maikli yung rounds, plus konting punchlines equals, paano pahabain? Well, obvious na. Kailangan mong mag-rhyme scheme kasi no choice ka. Yo, pero ito. Surprise quiz from Arik. Boss. Yo. Okay, game. Ito. Ako ay magbabanggit ng mga laban niya, tapos i-recall nyo yung mga linyang ng marka. Game? Poison versus Elvis. Poison versus Damsa. Poison versus Husky. Poison versus Plasma versus J. King versus J. Clown versus Sernan. Teka, baka sabihing madaya at ako'y nagbabasa. Blanco yan, aba. At gets na ng madla. Ano mga linya ng marka? Ang sagot doon ay wala. Paano? Halos lahat ng laban mo ay walang ambag sa narrative. Kahit maraming nabaon, kaya papel mo din sa ligay na natiling patapon.
So you think you're spitting sharp? Kaso ako, I'm hitting smart. Magagaya mo yung current pero di yung killer spark. Ikaw may winning mark, pero ito ang bitter part, na kung ito ay anime, ikaw yung filler arc. Ikaw yung pwedeng i-skip except kung big name yung kalaban. Ikaw yung asido sa veteranong nagtatanggal kalawang. Ikaw yung poison na naman, wala bang bago sa larawan? Kaya dun ka lang sa underground nagiging karangalan. O Markong Bugo sa underground, sumusuporta sa pagdayo. Pero bungo sa underground, meaning patay na yan sa tao. E paano? Panay stumble, panay choke, puro petics lang. Kaya hectic yan. Ikaw yung tae na support septic tank. O average lang, 6'7", 6'7". Alam niyo yung... Ano, sasakit ng mga binabanggit ni GL dito. Ano to, textbook na pang, textbook pang didis. Parang sinasabi niya na kung gaano ka walang kwenta si Poison 13. Putang ina. Masyadong madumi yung sinasabi ni GL. Ibang level ng personals na to, parang may galit si GL kay Poison. Parang putang ina, wala ka namang kwenta. Wala ka namang naiambag dito. Parang puro ka lang drama, puro ka stress, putang ina, parang pabigat ka lang dito. Wala ka namang naiambag, wala ka namang mga sinabing nagmarka sa mga artist dito. Nananalo ka lang kasi cool yung sinasabi mo, pero hindi namin talaga natitira. Nakulan kami, parang ganun sinasabi ni Jen. Nakukulan kami sa'yo, pero wala kang taysan, wala kang dating. Parang basurang palamuti lang dyan na parang dahil wala nang choice. Yung sinasabi ni Jen, ang sakit nun, guys. Parang na bad trip si GL sa kanya, parang meron ng hinanakit kasi parang nakikita niya na ano yung mga tao parang nahati na, napupunta na yung crowd kay Poison 13. So parang meron ng pag-iimbot yung sinasabi ni GL dito. Meron ng parang may conviction na doon na putang ano to, ito yung chini-cheer up ninyo. Walang kwenta, walang napatunayan, wala namang tumatak, 'di ba? Wala namang binigay sa atin kundi puro problema. Kung di nagchuchok, nakakalimot, tas stress pa. 'Di ba? O pinapamukha niya sa atin, stress, nakaawaan siya, bigyan ng sympathy. 'Di ba? Kawawang nila lang, 'di ba? Walang kwentang individual, 'di ba? Hindi kayang asikasuhin yung sarili niya. Kailangan lagi may tumutulak sa kanya. Ganoon sinasabi ni GL. Masakit siya talaga, guys. Hindi nyo pa nare-realize yung sinasabi ni GL, pero may sakit yung sinasabi niya. May intensity doon. Parang sinasabi niya sa kaluluwa ni Poison 13 na wala siyang kwenta kumpara sa kanya. Kasi si GL parang meron siyang pinangangalandakan, meron siyang binigay. May inambag siya. Hindi lang basta ambag, may pinatunayan siya sa flip top. Marami siyang binago. Yung sinasabi niya. O Markong Bugo sa underground, sumusuporta sa pagdayo. Wow. Pero bungo sa underground, meaning patay na yan sa tao. E paano? Panay stumble, panay choke, puro pet. Nahihiya si Poison kasi may katotohanan, nakakairita. Tapos nagugulat ka na, nakapokus yung mga tao kasi parang saan mo pinaguhugutan yan? Parang ganyan yung iniisip ng mga individual. Ano yung pinaguhugutan ng ganyan sinasabi ni GL? Lang, kaya hectic yan. Kasi in reality, parang walang punchline, walang schema. Tuloy-tuloy lang na pangdidis. Usually kasi, sa isang setup ng pag-atake sa isang individual, may setup siya, di ba? May schema siya bago yung punchline. Pero hindi, textbook siya na pangdidis talaga. So talagang dire-diretso siya na parang sinasabon niya dito si Poison na putang wala kang kwenta sa akin. Kumbaga, nag-freestyle siya rito pero maganda yung pagkaka-orientation ng freestyle niya. Parang may galit. Parang malaaklas yung dating. Ikaw yung tae na support septic tank. O average lang, 6'7", 6'7". Alam niyo yung meme? I mean, saktong 6'7" equals 13. Oo, kaya tong 13 ay na 11. I will make him think na ito ay underground, I will plague his dreams. Kaso, ito ay the upside down, I will break his limbs. See what danger brings. Patay ang 13 sa 11, ito'y Stranger Things. Kasi oo, ikaw yung di nauubusan, pero di mo lang alam. Oo, di nauubusan, pero konti yung laman. Kaya consistent malamang,
kasi maraming kulang. Consistent malamang kasi maraming kulang. At iba yung di nauubusan sa laging full tank. Kasi sige, ikaw na pinakamasipag na MC. Gagong mo bro, malamang masipag ka kasi trabaho mo to. Ikaw yung butler 24/7 na may 38 at 45. Tas iyayabang mo sa amin na may trabahong 9 to 5. Di ba? Para kang isdang nagyayabang na kaya mong lumangoy sa mga dragon na sumisisid at bumubuga ng apoy. Gets? Ito ang iyong dimension. Pero nahuhuli ka at sa iyong domain expansion ako nagdudumina. Ikaw yung full-time battle rapper na di abot ang highest tier. At ako yung part-time dito pero employee of the year. Kaya kung si Cripply nag-champion nang wala sa isabuhay, ako ibang klase to dumali. Ako naman nag-back-to-back na isang beses lang sumali. At saktong next year sa Canada, sa pagtingin ko paglabas, ay pwede na siguro na hantingin ko yung batas. At sa ibang old gods dyan, leche, ano kayo siniswerte? Bypass muna ako, wala munang laro. Di pwedeng GL agad, warm up muna kayo. At ikaw, bumatil ka taon-taon, umaga-gabi. Sa Pinas, sa Taiwan kung ganon kadali. Sa buwelta sa ahon, walang may pake. Overexposed na yung lason, immune na kabe. Wala na masyadong effect yung ginagawa ni GL kasi iba yung binigay ni Poison na kasi ang problema sa ginawa ni GL parang nag-focus siya sa idea ng pag-expose. In-expose niya yung personality ni Poison, in-expose niya yung lifestyle ni Poison, in-expose niya yung mga dumi ni Poison na naman. Parang, in reality, naging one dimension yung ginawa niya. So, parang nasabi mo na, parang, even though magkakaiba yung words na ginamit niya, pero parang nasabi mo na rin yun. Kasi parang the whole of 1, 2nd, and 3rd round, parang the same formula lang yun eh. Na parang, diba? Pero yung pinakita ni Poison, pinakita niya sa umpisa na siya yung pinaka the best. Siya yung pinaka nagahari sa flip top. Pangalawa, pinakita niya na mas the best siya sa'yo bilang artist din, diba? Parang yun. Una, pangkalahatan. Pangalawa, sa'yo mismo. Pinakita niya yung difference ng skill. Tignan natin yung gagawin niya sa 3rd round. Okay. Mr. Employee of the Year at doble ng binabayaran. May battle daw kahapon yan, hanggang ngayon inaasahan. Ang lupit-lupit at kung sino-sino nilalabanan. Paalala lang, tagal-tagal ko nang ginagawa yan. Kahit ano pang liga yan, ako ay mapapapayag. Kung may pangalan o wala, di ako nababagabag. Kung totoong kaisa ka sa mga nagpapalakad, gawin mo din sa minor league nang di ka nagpapabayad. Di lamang utak ang taglay, may puso din kasi yan. Dahil may bayad o wala, ako'y hindi nagsilan. Magre-retirong hindi pera ang naging basihan. Mapapasabi ka na lang ng tanginang legacy yan. Ang makalaban mo ako ay inasahan mo ng grabe. Di mo nakita to sa future, hinintay mo lang mangyari. Nung isa buhay, tayo dapat magkalaban at si EJ dun kay Lip. Kaso last minute siya'y nag-back out at si JD pinalit. Kaya yung match-up ay narambol at yung sulat niya nag-flip. Sayang yung water station angle kung di mo mababanggit. Dati mo pa akong sinulatan. Di mo lang matapon-tapon. Ululbistado na kita, tagal mo na akong hinahamon. Buwelta balentong 10 pa lang, kaso si Arik di sang-ayon. Silip kalaban mo tapos round mo umikot lang sa lason. Cleopatra, hihingi ng drop sa Poison para lamang pumatay. Anong para pumatay? Di mo na research ng maigi na ang lasong yon ang siyang tumapos sa kanyang sarili. Ginamit pampatiwakal nung siya'y natalot na pornada. Di dahil may pinatay, merong nilasot kinulata. Maluloko mo yung crowd, pati huradong kinontrata. Di yung tao na kung bakit may tattoo ni Cleopatra. Kung talagang galing sa future yung linyadang dala mo na nagsasabing matatalot, malalait mo ako,
Bakit ako ang nakaisip na magpatato nito at inadya ng panahon para magamit ko sa'yo? Kaya huli ka, Balbon, tanga, para kang gago. Nagsabing siya ang current god para manarantado. Sablay naman pala yung bars, tsaka mga kathamo. Ganyan ang Diyos pag nasa lupa, nakakatawang tao. Nakakatawang tayo. Tsak maluloba tong si Zeus. Kailangan niyang muling mag-charge. Mag-Greek mythology ka pa at lalong pagbutihan parts. Kahit na magtawag ng Diyos ng malinlang muli ang judge, hindi yan aabot ng 13-12 lang ang Olympian gods. Oy, Zoro! Ikaw ang nasugat sa katana na kagat-kagat mo. Hindi ako nag-anime, ikaw ang natrap sa trap mo. Yo, what's up mga Glazers? Salamat sa pambabas mong malala. Magsama-sama kayo sa comment section. Manatili kayo sa baba. Di man alam kung para saan to. Di man alam kung para saan to. Saksi ang Diyos at mga santo. Ako na gumawa ng di mo magagawa ngayong gabi. Yun ang manalo. Flip top. Poison 13. Third round, bonus na lang yun, pero I'm very proud na ahon ni Poison 13 at ni GL yung laban na yan. First year. Gusto bang versus para sa ano ba? Tapos na naman si Enigma. Boto. Boto. Yun. Isa lang nakasend. Shoutouts kay Poison, yun. Ganun pa man guys, okay lang yun. Hindi lang naging effective si GL nung time na yan siguro. Pagod din, marami ginagawa. Kaya nag-aasikaso din papuntang Canada. And sabay-sabay din yung laban niya. I mean, si Poison kasi parang hindi lang siya basta sanay, pero ano na rin siya, praktisado na rin siya sa mga labang-labang na parang lagarian talaga eh. Diba? So, yun. Pareha silang the best talaga para sa akin. So, sa tingin ko, ganun talaga. Nakita na ni Poison 13 yung paano niya nakikita yung laban. Alam niya na yung formula para sa laban, paano manalo ka agad. So, sa tingin ko, yun yung advantage niya Poison 13. Ganun pa man guys. Hopefully, nagustuhan niyo yun. 1 and 2, nabigay ko na kay Poison 13, even though maganda ginawa ng GL. Hopefully, nakapag-subscribe kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, share ang video natin. At kung may masabi man ako hindi maganda, kayo ng bahalang pasensya. Ganun pa man, guys. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto gawin sa buhay niyo, sa pamilya, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo. Tigis sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Flow. Ingat ka na dyan. Peace out. Kita-kita sa susunod video.